Mga pang-akit ng babae na talagang tumatalab pagdating sa isang lalaki. Yes, mga kamamay, ito yung mga bagay na po pwede mong gawin o i-apply sa isang lalaki na sigurado ako na halos lahat ng lalaki tatalban nito. Maaakit sa inyo, mahuhumaling, lilingunin. Talagang kahuhumalingan kayo ng mga lalaki once na inyo po itong pinag-focusan, inyo pong binigyan ng pansin. Yung iba, taglay nyo na, gawan nyo lang ng isang kilos para maging effective ito sa isang lalaki. So mga kamamay, sa videong ito, magandang pag-usapan yan. So isa lang palaging hinihiling ko mga kamamay, if ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga videos na ginagawa ko, huwag nyo naman sana kalimutan na pindutin yung subscribe button, like button, at mag-comment dito kung sakaling may katanungan ka o may gusto ka ring idagdag sa mga tips na aking sasabihin. Kaya kung napindot mo na at nagawa mo na yung mga bagay na yan, simulan na natin ang topic ngayong hapon na to. So ano nga ba yung mga pang-akit ng isang babae na sigurado at talagang tumatalab pagdating sa isang lalaki? So number 1, yung puwet at hinaharap ng isang babae. Yes mga kamamay, hindi ako para makipaglokohan pa. Ito talaga yung practical na nakikita, tinitingnan, tinititigan pa nga minsan ng isang lalaki. Lalo na kung halimbawa first time yung magkikita o kahit nga yung mga stranger Kung papansin nyo, yung mga jowa nyo ngayon, yung mga asawa nyo ngayon, pag may dumaang sexing babae, pag may nakitang malaking hinaharap at magandang kinabukasan, hindi nyo mapigilan na mapatingin sila. Minsan nga nagagalit na kayo Minsan nga nadi-disappoint na kayo lalo na kung halimbawa wala kayo, flat-chested kayo. Kaya naman wala kayong hulihan. Talagang ubos na ubos, may utang pa. Nakaka-disappoint talaga yung ganyan. Pero bilang isang babae mga kamamay, sigurado ako at halos karamihan ng mga kalalakihan naaakit pagdating sa hinaharap, sa puwet ng isang babae. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay mo? Wala ka bang gagawin? Yung asawa mo, lumilingon na sa mga babaeng dumadaan dahil nga nakikita niya na wala sa'yo ang kanyang nakikita. Control mo yan. O pwede mong gawan ng paraan. Magpunta ka sa gym. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga hindi sanay dyan, pagpunta sa gym, masanay na kayo. Laksan nyo ang loob nyo sapagkat walang ibang gagawa niyan para sa inyo. Kamamay, wala akong pera Hindi ganun, kasapat ang kinikita ko. Saktuhan lang sa binibili kong pagkain. Pag nagtatrabaho ako, wala na halos matira sa budget yun. Paano pa ako makakapag-gym? Mga kamamay, huwag naman kayo puro dahilan. Pwede naman kayong mag-home workout. Meron na naman diyang mga tutorial online. Pwede kayong mag-search, maghanap. Kahit Zumba, di ba? Kahit yung mga basic workout lang. May mga upuan dyan. Pwede kayong mag-push up. Pwede kayong mag-planking. Pwede kayong, mag-squat. Mga kamamay, hindi po dahilan yung mga sinasabi yung wala kayong pera para mag-gym. Option lang yon. Kung halimbawa kayo nakakaluwag-luwag para mas mabilis ang development, pumunta kayo ng gym. May mga makakausap kayo doon na mga trainers, mga kapwa babaeng nag-gym. Pwede kayong magpaturo. Pero huwag niyo sasabihin rektahan na nainggit ako doon sa sa binababae ng jowa ko, kaya nandito ako. Huwag niyo sabihin ng ganon. Bababa ang tingin sa inyo ng mga kasamahan niyo doon. Sa madaling sabihin nyo, yan talaga yung lifestyle mo, gusto mong pasukin ang larangan ng pagpapaganda ng katawan. Ganun lang mga kamamay. At gawin yung motivation, mga downside na ipinapakita sa inyo ng inyong mga partner para lumakas kayo, para sumeksi kayo, para gumanda ang katawan nyo, para sipagin kayo. Diba? So control nyo yan. Wala kayong magiging dahilan sa akin para hindi gawin yan. Kung yun lang ang dahilan para muling manumbalik ang tingin, ang trato, ang pagmamahal sa inyo ng isang lalaki, handa ko po kayong tulungan. Kasi galing din po ako dyan Dati naging trainer din po ako ng isang gym. Yun nga lang, hindi lang ako nagdire-diretso sapagkat meron din akong ilang mga obligasyon. Pero sa ngayon, nakakapagbuhat-buhat pa rin naman ako kahit papano. Nagpupunta pa sa gym. Tsaka sa totoo lang, meron din akong gamit dito sa bahay. Pwede kayong mag-provide. Kahit yung mga basic na straps lang, or basic na gym equipments, yung mga dumbbells lang na maliliit, yung parang bato ng aso, pwede kayong mag-provide ng ganon. Makakatulong na rin po yun. O kaya naman, pwede kayong kumuha ng push-up bar o mag-planking kayo. Diba? Mag-crunches kayo. Makakatulong yun mga kamamay. Para sa ganon, hindi na hanap-hanapin pa sa iba ng isang lalaki o ng partner ninyo
ang isang bagay. At sigurado ako, pag nakamit nyo yan, yan yung bagay o mga kahinaan ng isang lalaki na talagang tumatalab sa kanila. So sana malinaw tayo dyan mga kamamaya. So number 2, naaakit din ang isang lalaki kapag nakikipagtitigan ka sa kanya. Yes mga kamamay, para po ito sa mga babae na wala pang jowa or something na meron kayong gustong lalaki, crush nyo. Yung simpleng pakikipagtitigan nyo dyan, between 3 seconds to 5 seconds, mag-iisip ng isang lalaki na interesado ka sa kanya. Mag-iisip ng isang lalaki na bakit tumitingin ka sa kanya ng ganon. Staring po ang tawag doon. Pagtitig po, hindi lang basta napasulyap, napalingon ka, talagang tumitig ka sa kanya. At yung bawat titig na yon, alam na po ng isang lalaki na meron kang interes sa kanya. Na tipong parang interesado kang pumasok sa buhay niya para kilalanin siya. Maraming ganyan mga kamamay. Huwag niyo akong tanggihan sapagkat ginagawa niyo rin niya sa mga babae o sa mga lalaki na nagugustuhan ninyo, tumititig kayo ng medyo may katagalan sapagkat nagugustuhan nyo. Pero pagdating ng mga 3 to 5 seconds, kayo rin yung umiiwas ng tingin. Bakit? Kasi nga, nahihiya kayo. Pero sa isang banda, gusto nyo pang mas tumagal. Ewan ko ba sa inyo, pakipot factor yung ginagawang ganyan. So, sa totoo lang, mga kamamay, pag tumitig kayo sa isang lalaki, naaakit po sila sa inyo. Nagtatanong, nag-iisip, nagtataka kahit sa gabi, bago sila matulog, iisipin pa nila yon. Bakit kaya yung babae na tumititig sa akin? Bakit kaya yung babae na yun, ganun siya tumingin sa akin? So mag-iisip yon at kahinaan nyo ng isang lalaki para isipin ka niya, para pumasok ka sa isip niya. At kalaunan, pag araw-araw na nangyayaring tinititigan mo siya, nagkakatagpo kayo ng paningin, malamang sa malamang, unti-unti nang nahuhulog ang isang lalaki at talagang tumatalab to sa isang lalaki mga kamamay. Kaya kung kaya nyo, dalas-dalasan yung pakikipagtitigan. Pero wag naman yung titig na may parang may intention kayo. Wag ganon. Yung titig lang na 3 to 5 seconds, okay na po yun. Awat na. Alis na. Baling na ng tingin sa iba. So next, yung hindi palaging pagpaparamdam sa kanya. Yes, nakakaakit din po ito ng isang lalaki kung hindi ka palagi nagpaparamdam, yung tipong sabihin na natin, nasanay ang isang lalaki na palagi kang nandyan, tapos ngayon, magbabago ka ng treatment ng trato sa kanya. Bigla kang hindi magpaparamdam palagi. Oo, sabihin na natin, nagpaparamdam ka pero hindi sobra, hindi palagi. Okay? Mamimiss ka niya, hahanapin ka niya, yung dating makulit, yung dating mapagmahal, yung dating alam mo yun, yung kinukulit mo siya eh. Pag nakulit siya, nasasanay siya sa ganong klase ng ugali mo, tapos bigla ka namang mawawala, hindi ka na ganun nagpaparamdam, hahanapin ka niya. Okay, magtatanong siya, bakit anong nagawa niyang mali sa'yo, bakit bigla ka nang hindi ganong kadalas nagpaparamdam kung dati-rati naman? Oo, madalas. Pero sabi ko nga, kung hindi ka biglang magpaparamdam ng madalas, o parang nagbago ka, mapapansin, mapupunayo ng isang lalaki hanggang sa isang lalaki magka-interest sa'yo, mamiss ka niya, malalaman niyang ang laki ng kulang sa kanyang buhay. Yung tipong hindi ka na ganun sa kanya. Magsiselos din yon. Magigilty sa kanyang sarili na bakit at anong nagawa niya sa iyo kung bakit bigla kang umiwas, hindi ka na nagparamdam. Pang-akit din po yon ng isang lalaki. Para yung pull and push method na tipong kung dati-dati nasanay siya tapos bigla kang hindi nagparamdam, hahanapin ka niya. Malaking factor po yun mga kamamay. Okay, so sana malinaw tayo dyan. So ano yung next na pang-akit ng isang babae pagdating sa isang lalaki? Yung pagiging misteryosa mo sa kanya. Yan mga kamamay. Yung tipong every conversation ninyo, nagugulat na lang siya na parang humahanga. Aba, kaya mo pala to. Aba, magaling ka pala sa ganito. Yung tipong hindi ka predictable. Yung hindi ka nababasa ng isang lalaki. Yung tipong nagugulat na siya sa mga kakayanan mo. So, dapat maging misteryosa ka. Huwag ka masyadong marites. Kaso ngayon, karamihan ng mga babae, wala akong tulak kabigit pero karamihan sa mga babae napakamarites. Huwag mo lang talagang makukwento ng kaunti, halos lahat na yata ng buhay niya ikinuwento na sa inyo, ikinuwento na sa lalaki. Lagi pa nga mga linyahan ng mga babae, kung hindi mo maitatanong, ano rin ako dati, ganito rin. Ang talent ko ganito, halos lahat inilakuna. Mga girls, kung gusto mo na talagang maakit sa iyo ang isang lalaki, gulatin mo. Maging misteryosa ka. Huwag ka masyadong mapapel. Huwag ka masyadong makwento. Huwag ka masyadong mamarites. Sapagkat hindi makakatulong yung sobra mong pag-aangat ng sarili mong bangko sa isang lalaki para lang magustuhan ka. O sabihin na natin, nakakausap po yung tao o lalaking gusto mo. Pero huwag mo sanang ilako. Huwag mo sanang
iangat o buhatin ang sarili mong bangko para lamang ma-impress ang lalaki. Hayaan mo, siya yung magulat. Siya yung makadiscover ng mga bagay-bagay sa buhay mo, maging misteryosa ka pagdating sa kanya. Okay, so sana nagkakaintindihan tayo dyan. And last, ang pagiging babaeng mabango. Yan mga kamamay. Alagaan po ninyo ang inyong scent, ang inyong hygiene. Yung pagiging mabango ninyo sapagkat ang laki ng appeal at ang laki ng hatak nito pagdating sa isang lalaki para maakit siya. Sapagkat kami mga lalaki lang, marupok, hindi nakakapagpigil kapag nakakaamoy ng isang mabangong dalaga. Sapagkat para sa amin, pag mabango ka, nagiging malinis ka na rin pagdating sa aming paningin. Tandaan nyo ang kabanguhan ay kapatid ng kalinisan. At ang kabahuan ay kapalit ng kapabayaan. Tatandaan nyo yan. Kung ikaw ay babaeng mabango, tama ang nagagamit mong pabango. Meron kasing ibang babae na bangong-bango sa isang pabango pero hindi naman mabango Nakaka-disappoint minsan yung amoy. Tapos ang lakas pang makapag-spray. Halos buong katawan, inisprayan. Kaya ako nagsasabi sa inyo mga kamamaya, may mga kaibigan kayo. May mga kaibigan kayong lalaki. Pwede kayong magtanong. Sabihin mo, friend, amoy mo ang pabango ko, okay lang ba to para sa akin? Mabango ba? Ayos ba? Di ba? So doon naman kayo sa mga kaibigan yung honest, hindi yung sa mga kaibigan yung mga plastic din. Kaya mahalaga mga kamamay, ang pagpili ninyo ng tamang pabango para sa ganun, yun na yung magiging signature ninyo. Isa ko rin tips mga kamamay, pag pumili kayo ng pabango at nahanap nyo na yung pinakamabango para sa inyo, huwag nyo nang palitan. Yung iba kasi dyan pabago-bago Kaya hindi na maintindihan kung sino ba talaga yung nagpapabango noon. Yung iba halos pare-parehas. Silang magkakaibigan, pare-parehas ang pabango, wag ganun. Kailangan unique, kailangan kakaiba ka. Yung tipong hindi ko sinabing mahirap hanapin. Yung tipong dapat mabango ka at hindi ka papalit-palit ng pabango para maging signature yung amoy mo doon sa isang lalaki. So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang mga bagay o mga pang-akit ng isang babae na dapat yung malaman na talagang tumatalab sa isang lalaki. For more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din dito. Kung sa tingin ninyo may katanungan at may gusto pa kayong idagdag sa mga tips, sa mga topic na aking i-share ngayong hapon na to. So once again, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Tandaan nyo yan. Sa mga gusto magpa-love advice, mag-comment lang po kayo o kaya naman i-message nyo po ako. So see you for our next vlog. Paalam.